sa lawa at tinawag ang prinsesa. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari at kung ano ang gusto ng hindi pamilyar na babae sa kanya. Inihayag ni Sam ang kanyang sekreto at hiniling sa prinsesa na itikom ang kanyang bibig. Hindi maintindihan ni Siri kung ano ang nangyayari at kung paano niya ito nagawa. Ipinaliwanag ng bayani na ginawa niya ito bilang pabalat at gusto niyang tulungan siyang mahuli ang kriminal. Nag-aalala ang prinsesa na makita siya ng bida na nakahubad. Ang nakatatandang kapatid na babae ng prinsesa ay lumitaw sa mga bukal. Agad niyang napansin ang bida na nakababae at pinuri ito, sa pag-aakalang ito ay isang tunay na babae. Sinimulan na ng prinsesa na sabihin kung sino ang nagtatago sa pagkukunwari ng isang estranghero nang pigilan siya ni Sam. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Tsunade, ang anak ng pinuno ng Hidden Leaf Village. Sinabi ng nakatatandang kapatid na babae na natutuwa siyang makilala ka. Sinabi ni Sam na walang nakatira sa mga bahaging ito na hindi nakakakilala sa mga anak na babae ng pangunahing pamilya. Muli namang pinuri ni Maggie ang ating bida na nakababae at nagretiro na para maligo. Tinanong ng prinsesa kung bakit hindi siya pinahintulutan ng bayani na sabihin sa kanyang kapatid ang tungkol sa kanya, na sinagot ni Sam na kailangan din niyang suriin kung may mga galos. Sinabi ng prinsesa na hindi siya mangangahas na paghinalaan ang kanyang kapatid na may pagkanalaban sa kanya. Nabanggit ni Sam na pinaghihinalaan niya ang lahat, kabilang ang kanyang kapatid na babae. At hanggang sa kumbinsido siya kung hindi, walang kailangang malaman kung bakit sila naririto. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ng prinsesa. May tusong plano na ang bida. Umakyat siya sa isang bato at nagsimulang sumigaw na may makamandag na ahas sa lawa. Nagsimula ang bahagyang gulat, ngunit wala pa ring nakikita ang bida. Napagpasyahan niyang suriin kaagad ang kanyang nakatatandang kapatid at nagkunwaring lumalangoy ang ahas patungo sa kanya. Sumigaw si Sam na nasa ilalim ng tuwalya ni Maggie ang ahas at ililigtas niya ito. Natanggal ang tuwalya, nakamit ng bayani ang kanyang layunin. Sinimulan niyang suriing mabuti ang dibdib ng kanyang nakatatandang kapatid. Wala siyang nakitang mga hiwa at nagalit dito. Si Maggie ay patuloy na sumisigaw at sinipa ang tubig na natatakot sa pag-atake ng ahas. Hinawakan niya ang ulo ng pangunahing tauhan, idiniin ito sa kanyang dibdib, na lalong lumalakas ang kanyang pulso. Dumating ang isang abiso na kung mapuko, ang ilusyon na spell ay mawawala. Ang batang babae ay nakatayo malapit sa bayani at nagsimulang mapansin ang isang bagay na paaba sa ilalim mismo ng tubig. Inakala niyang nakakita siya ng ahas at sinubukan niyang sunggaban ito ng kanyang mga kamay. At pagkatapos ay nahuli siya ni Maggie. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ang hirap hawakan ng ahas. Ang bayani ay tumingin sa kanya na may takot, at hinawakan niya ang kanyang ahas sa kanyang kamay at pinisil ito ng mahigpit. Dahil sa singaw mula sa Holy Spring, walang nakapansin maliban kay Maggie ang pagbabago ng bida mula sa isang magandang babae tungo sa isang lalaki. Tinakpan niya siya ng kanyang katawan mula sa mga batang babae at sinabihan silang tumakas ng mabilis, dahil ang ahas ay lubhang mapanganib, tuso, at posibleng hindi nag-iisa. Nagpasya ang mga batang babae na makinig sa kanilang nakatatandang kapatid na babae, dahil siya ay mula sa pangunahing pamilya, at wala silang dahilan upang hindi magtiwala sa kanya. Hiniling ni Maggie kay Sam na ipaliwanag kung ano ang nangyayari dito, at kung anong mga pakulo ang ginagawa niya rito. Sagot ni Sam na hindi siya makapag-concentrate sa kwento habang nakatayo sa harapan niya ang kapatid niyang si Maggie na walang damit. Maya-maya, dalawang prinsesa at Sam ang nakaupo sa gazebo, na nagpapaliwanag sa pinakamatanda sa kanila na sinusubukan nilang hanapin ang pumatay sa ganitong paraan. Labis na nahihiya ang mga detective na sabihing pinaghihinalaan nila si Maggie sa mga ganoong bagay. Inanyayahan ni Maggie si Sam na suriin ang kanyang mga suso, damhin ito, at suriin ito sa anumang paraan na gusto niya. Nagustuhan ni Sam ang ideya, at iniisip na niya kung paano niya susuriin ang katawan ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ngunit sa sandaling iyon, buong lakas na itinapon ng nakababatang kapatid na babae ang kanyang kamao sa kanyang masungit at nasisiyahang mukha. Hindi alam ni Maggie kung nagustuhan niya ang sitwasyong ito o hindi. Sa isang banda, gusto niya si Sam. Pero sa kabilang banda, nagustuhan din siya ng kanyang little sister. Tumanggi ang nakababatang kapatid na babae na tulungan ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, at nagpa siya na harapin ang pervert mismo.
Nagpaalam si Maggie at sinabi na kailangan nilang harapin ang pag-atake sa lalong madaling panahon, at hanapin ang pumatay na umatake sa kanila sa sagradong lugar ng konsentrasyon ng enerhiya. Dahil nagpasalamat sa kanilang kapatid na babae para sa kanyang pakikilahok at kaguluhan, ang mga bayani ay naiwang mag-isa. Samantala, sa laboratorio ng kapatid ng pinuno ng angkan, nagaganap ang isang pagpupulong sa pumatay. Si Maggie pala ang nagsabing hinala na siya, at hindi na siya magtatagal pa. Sumagot ang kapatid ng pinuno na sa loob ng ilang araw, mapapadalisay niya ang banal na tableta at magiging pinakamalakas na tao sa mortal na mundong ito. Sinabi ni Maggie na ang Divine Pill ay mahigpit na ipinagbabawal ng batas, at kung sino man ang makakaalam nito, mahaharap sila sa parusang kamatayan. Sumagot ang lalaki na hindi siya natatakot sa anumang bagay, at hiniling kay Maggie na pigilin lamang ang mga bayani upang hindi sila makahadlang. Ang sabi ng lalaki ay isa na lang ang layunin niya, ang ipaghiganti ang kanyang anak, na napilayan dahil sa kasalanan ng kanyang nakababatang kapatid na babae at ng kanyang mayabang na kaibigan. Dinadala tayo ng mga kaganapan sa nakatagong Cloud Square, kung saan ipinapakita ng pangunahing master ang pagsasanay ng kanyang bagong estudyante. Ipinakita ni Sam ang husay na palad ng nakakapasong araw, level 5. Dinurog niya ang isang malaking bloke ng yelo na nakatayo sa gitna ng plaza. Napakainit ng impact na kahit isang patak ng tubig ay walang natira mula sa ice block. Ang lahat ay sumangga sa isang segundo. Pinuri ng master ang mag-aaral para sa pagkabisado ng ikalimang antas ng pamamaraan ng napakabilis. Nabanggit ni Sam na nakamit niya ang gayong mga taas dahil tinulungan siya ng prinsesa, ngunit hindi ito sapat para sa kanya, at nais niyang makabisado ang panghuling ika-6 na antas ng pamamaraan. Sumagot ang master na ang ika-6 na antas ay hindi maaabot ng mag-isa, ngunit kinakailangan na sumanib sa isang babaeng master na maaaring magsakripisyo ng kanyang karangalan para sa kanya. Ang bayani ay hindi naniniwala na upang makabisado ang pamamaraan na kailangan niya upang makipagtalik sa isang batang babae sa panahon ng pagsasanay. Sinabi ng master na sa panahon ng ritual ang batang babae ay dapat mawala ang kanyang pagkabirhen sa bayani. Pero makakahanap kaya siya ng ganoong babae? Isang dosenang mga batang babae sa plaza ang sumisigaw at sumigaw na handa silang humiwalay sa kanilang kawalang kasalanan para sa kapakanan ng bayani. Nagulat ang Panginoon sa pangyayaring ito, tumalikod sa kahihiyan, at tinungo ang kanyang palasyo. Sa kanyang pag-alis, sumagot siya na hindi siya makakatulong sa bagay na ito at dapat niyang ayusin ito sa kanyang sarili. Unang inalok ng bayani ang prinsesa upang tulungan siyang makabisado ang isang bagong antas ng teknolohiya, na nagsasabi sa kanya tungkol sa mga nuances. Nagalit ang kapatid sa panukala, ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang gusto niyang gawin ang ritual kasama si Sam. Sinabi ni Sam na kung hindi niya ito tutulungan ay wala siyang pagpipilian at kailangan niyang maghanap ng iba. Ang bayani ay hindi pa inihayag ang paghahagis para sa papel ng kanyang katulong sa pagmaster ng teknolohiya nang ang mga unang batang babae ay nagtipon na sa harap ng kanyang mga pintuan. Hiniling niya sa mga babae na tumahimik habang ginagawa niya ang mga pagsubok sa kanila. Ang mga naghihintay ay nakarinig ng malalakas na ritmikong sampal at hilanghing na nagmumula sa silid. Natuwa sila sa pag-aakalang malapit na sila sa lugar ng kanyang kasintahan. Galit na galit ang prinsesa sa ginawa ng bida at pinagmamasdan ang nangyayari sa malayo. Malakas na sinabi ni Sam na hindi bagay ang unang babae dahil hindi niya kakayanin ang mahirap na pagsasanay. Lumabas ng kwarto ang dalaga na pagod, kalahating hubad. Punit-punit ang kanyang damit at nawawala ang kanyang underwear. Sinabi ni Sam na kakaunti lang ang oras niya at hiniling niya ang mga babae na mabilis na pumunta sa kanyang silid. Makalipas ang isang oras, hindi na nakayanan ng prinsesa ang selos at pumasok sa silid ng pangunahing tauhan. May mga pawisan, kalahating hubad na mga batang babae na nakahiga sa sahig ng silid, humihinga ng napakabigat. Pumasok si Prinsesa Siri sa silid at sinimulang sigawan si Sam para sa paggamit ng mga kapatid na tagapagturo. Alam ni Sam na maya-maya ay bibisita ang prinsesa sa kanyang silid. Nagulat siya sa katotohanang inaasahan ng bida ang kanyang pagdating. Sinabi ni Sam na kinukonsidera niya si Prinsesa Siri bilang tagapayo kung saan nais niyang pagbutihin ang kanyang antas ng pamamaraan ng nakakapasong araw.
Hindi alam ni Siri ang isasagot sa young master at tinanong niya kung ano ang ginagawa niya rito kasama ang mga sister mentor sa loob ng mahigit 1 oras. Sinabi ni Sam na magpapakita siya sa kanya ngayon kung hindi siya natatakot at tinulungan siyang maging master ng 6 na solar path. Ilang sandali pa, nakahiga na si Siri sa kama, bumantong hininga at buong lakas na niyakap ang mga kumot. Umalangaw-ngaw sa buong palapag ang mga halanghing ng prinsesa, ngunit maliit na bahagi lamang ng mga babae ang nakakaunawa sa nangyayari sa silid. Binigyan ni Sam ng mahiwagang foot massage ang prinsesa, na nagbigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang emosyonal na tulong. Hindi niya inaasahan na ang isang foot massage ay maaaring magdulot ng labis na kasiyahan. Hindi siya makahinga, namilipit siya sa kama na parang ahas. Tila siya ay nagkakaroon ng kumbulsyon, ngunit hindi niya sinabi sa bayani na huminto. Sumagot si Sam na pinakanagustuhan niya ang reaksyon ng katawan nito at kaya niyang magtagal kaysa sa iba. Pinagmasdan ni Maggie ang nangyayari mula sa kalye. Naunawaan niya na kung magpapatuloy sila ng pagsasanay ng magkasama, kahit na ang tableta ng kanyang tiyuhin ay hindi makakatulong. Nang malaman ang magkasanib na pagsasanay ng prinsesa at ng upstart na sumire sa karera ng kanyang anak, natalo ang tiyuhin. Binigyan niya si Maggie ng lason na pumipigil sa pagbuo ng anumang espiritual na pamamaraan at sinabi sa kanya na ilusot ito sa kanyang mga kalaban. Tinanong ni Maggie kung bakit hindi lang sila nalasan, na sinagot ng kanyang tiyuhin na gusto niya silang patayin sa pinakakakilakilabot na paraan na posible. Sinabi ni Uncle na bago siya mamatay, gusto niyang makita ni Sam ang kanyang anak na ikinasal kay Prinsesa Siri. Dinaig ni Prinsesa Maggie ang kakaibang damdamin. Hindi niya alam kung nasa tamang landas siya. Samantala, inilaan ng mga bayani ang lahat ng kanilang libreng oras sa pagsasanay. Huminto ang prinsesa at sinabing dapat ay nakabisado na ni Sam ang ika-6 na antas na pamamaraan sa ngayon. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin sa kanya, at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Puti ang buhok ng bida at may kulay pilak na kulay. May kumatok sa likod ng pinto. Gustong pumasok ni ate sa kwarto nila. Napakaingat ni Sam. Hindi pa rin niya alam kung sino ang pumatay, at nanatili ang kanyang hinala kay Maggie. Lumabas ng kwarto ang nakababatang kapatid na babae at tinanong ang nakakatanda kung bakit siya pumunta. Sumagot ang panganay na alam niya kung gaano sila pagod habang nagsasanay at dinalhan sila ng sabaw ng manok upang mapunan ang kanilang lakas. Napaawang ang bibig ni Maggie nang makita ang puti at pilak na buhok ni Sam, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Nagpasalamat si Sister Siri kay Maggie sa kanyang pag-aalaga sa sopas na napakabango. Sinabi ni Maggie na ang sabaw ay dapat kainin sa lalong madaling panahon bago ito lumamig. Sinabi ni Sam na hindi nila makakain ang sabaw dahil hindi nila alam kung ito ay lason. Nagkunwari si Maggie na sobrang sama ng loob na wala pa ring tiwala sa kanya si Sam. Inilabas ng bida ang kanyang salaming pang-araw, nagpanggap na isang matigas na tao, at sinabing alam niya kung sino ang umatake sa kanila, at ito ay kapatid ni Maggie. Nagsimulang gumawa ng mga dahilan ang aking kapatid na babae at sinabi na tiningnan nila siya para sa isang peklat, na wala siya. Ang nakababatang kapatid na babae ay nagsimulang manindigan para kay Maggie at sinabi na kilala niya siya sa buong buhay niya, at hindi niya ito may pagkanulo. Hindi alam kung paano mo nagawang maalis ang sugat, ngunit mali pa rin ang kalkulasyon mo noong kinausap mo kami. Sa pag-uusap na iyon ay sinabi ko lamang ang tungkol sa sugat, ngunit hindi ako nagsalita tungkol sa kung saan naganap ang pag-atake, at pagkatapos ay naalala ni Maggie kung paano, habang siya ay paalis, sinabi niya na kailangan nilang harapin ang pag-atake sa lalong madaling panahon. Posible at hanapin ang pumatay na umatake sa kanila sa sagradong lugar ng konsentrasyon ng enerhiya. Ang hula ko lang ay hindi mo ako mahuhusgahan batay sa pariralang iyon lamang. Si Sam ay mabilis na nagparamdam at inalok si Maggie ng isang mangkok ng kanyang sariling sopas upang patunayan na siya ay inosente. Napagtanto ni Sister Maggie na siya ay nahuli at kailangan niyang uminom ng sopas dahil naglalaman lamang ito ng power dispersing powder, hindi lason. Ininom niya ang tasa ng sopas na may nanginginig na mga kamay, umaasang hindi siya nalinlang. Medyo nataranta ang bida pero hindi pa rin naniniwala kay Maggie. Akala niya ay nakainom na ito ng antidote ng maaga. Si Siri, upang hindi masaktan ng kanyang kapatid,
mabilis na uminom ng isang mangkok ng sopas. Hindi alam ni Sam ang gagawin dahil alam niyang may mali sa sabaw, sinigawan niya ang prinsesa. Ngunit huli na, ang pulbos ay hinihigop sa dugo. Umikot ang ulo ko. Nasusunog ang katawan ko mula sa loob. Halos hindi makatayo ang nakatatandang kapatid na babae at isinumpa ang kanyang tiyuhin na nanloko sa kanya. Samantala, hinintay ng kapatid ng pinuno ng angkan na magkabisa ang pulbos na nasusunog mula sa loob. Sinabi ng lalaki sa kanyang anak na ginagawa niya ang lahat para sa kanya, para sa kanyang kaligayahan. Ilang linggo nang nakaupo roon ang traidor na kapatid, nakangiti at nagdedeliryo, at inakala ng kanyang ama na siya ay nawalan ng malay. Sa oras na ito, ang banal na tableta ay inihahanda, ngunit upang makumpleto ang paghahanda, isang gabay ang kailangan. Ang puso ng isang minamahal. Nagpasya ang ama na kunin ang puso ng kanyang anak, na ngayon ay wala ng silbi, at naglabas ng talam upang hampasin. Ngunit bago pa man siya makatalikod, 12 ng mga karayom na may immobilizing poison ang tumusok sa kanyang likod. Hindi makapaniwala ang lalaki na siya ay nalinlang ng kanyang sariling anak, dahil kung saan siya ay nakaisip ng isang plano para sa paghihiganti. Inamin ng anak na matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito, patuloy na nagpapanggap na may sakit at baliw, upang matuto ng higit pa tungkol sa tableta. Ang ama, na nakahiga sa sahig, ay humingi ng awa. Ngunit ang anak ay interesado lamang sa banal na tableta. Galit ang anak at walang narinig. Gusto niyang punatan ang puso ng kanyang ama para matapos ang ritual. Samantala, ang dalawang kapatid na babae ng prinsesa ay nagniningas mula sa loob, at ang apoy ay maaapula lamang sa pamamagitan ng pagsasanib sa isang lalaki. Naunawaan ng bayani na ang nangyayari ay ang nakita na niya sa pakikipaglaban sa kanyang taksil na kapatid. Pinalibutan ng mga babae si Sam, huminga ng malalim sa kanyang leeg at yamakap sa kanyang baywang. Hiniling ng nakababatang kapatid na babae na iligtas ang nakakatanda, dahil hindi niya kasalanan kung siya ay nalinlang. At hiniling ng matanda na iligtas muna ang nakababata, dahil hindi na siya mabubuhay kung siya ay namatay dahil sa kanyang kasalanan. Ang mga batang babae ay hindi naghintay para sa pahintulot ng bayani at hinubad ang kanilang mga damit, na natitira sa kanilang damit na panloob at medyas. Kinailangan ni Sam na iligtas ang magkapatid na babae ng sabay. Wala siyang karanasan sa ganito noon, pero nagustuhan niya ito. Si Sam ay nag-level up at nag-unlock ng isang bagong kasanayan, kaakit-akit na mirage, na maaaring huminto sa mataas na antas na mga kalaban. Pinasalamatan ng nakababatang kapatid na babae ang bayani sa kanyang kabutihang loob at kaligtasan. Labis na nahihiya ang nakatatandang kapatid na babae na iniligtas niya siya, kahit na sinubukan niyang patayin siya. Nakahiga ang bida sa kama, pagod, hindi makapagbihis. Ibinunyag ni Maggie na pumayag siyang maging assistant ng kanyang tiyuhin dahil nagseselos siya kay Siri, ngunit labis niyang pinagsisihan ito at humihingi ng tawad. Sinabi ni Siri na handa siyang patawarin si Maggie kung nangako siyang pagbutihin. Hiniling ni Maggie na bilang parusa sa kanyang maling gawain, gagamitin siya ni Sam bilang kanyang alipin sa mahabang panahon at gagawin ang anumang gusto niya. Nagalit si Siri at sinabing hindi ngayon ang oras para magbiro dahil hindi natutulog ang kalaban. Sinabi ni Maggie na dinadalisay ni Uncle ang Divine Peel at kapag hindi siya napigilan, sako na ang mangyayari. Nagsimulang tanungin ni Sam ang mga kapatid na babae tungkol sa kung ano ang banal na tableta. Sinabi sa kanya na ang tableta ay isang lihim na ipinagbabawal na gamot na agad na bumuo ng mga kakayahan ng isang tao sa limitasyon, ngunit nawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Sinabi ni Sam na panahon na para bisitahin niya ang pamilya ng mga taksil at parusahan ang mga ito sa kanilang ginawa. Binigyan ni Siri si Sam ng isang mahiwagang talam, isang relic ng Hidden Cloud Clan, na maaari lamang gamitin ng isang mandirigma na umabot sa ika-6 na antas ng pamamaraan ng Scorching Sun. Nagpasalamat si Sam kay Siri at kinuha ang talam sa kanyang mga kamay na nakaramdam ng hindi kapani-pani walang enerhiya. Bago makalabas si Sam sa kwarto, naramdaman niya ang isang ligaw na enerhiya na papalapit sa bubong ng bahay. Makalipas ang ilang segundo, isang malaking pagsabog ang nawasak ang dingding at bubong ng bahagi ng bahay. Sa mga bagong kakayahan ni Sam, nakagawa siya ng protective barrier sa panahon ng pagsabog.
Muli niyang iniligtas ang dalawang magkapatid na babae na hindi nakakaramdam ng gayong pag-atake ng kidlat. Sa bubong ng nasirang bahay ay nakatayo ang taksil na kapatid na nagngangalang Gaogan, ligtas at maayos. Tinanong ng prinsesa kung saan niya nakuha ang kanyang malusog na braso at ang lakas na gumamit ng gayong makapangyarihang mga pamamaraan. Ang taksil na kapatid ay nagsabi na ang kanyang ama, na kanyang isinakripisyo, ay nagpino ng banal na tableta at ngayon ay si Gaogan ay hindi matatalo. Buong lakas na sumugod si Sam patungo kay Gaogan para bigyan siya ng matinding suntok, ngunit pinigilan ni Gan ang suntok ng talam, gumagalaw sa hindi kapani-pani walang bilis gamit ang isang kamay. Sinabi niya na siya ay nasa isang matinding antas ng lakas at hindi mapigilan ng isang ordinaryong talam. Tinanong ng bayani kung ano ang tungkol sa talam na tinatawag na Snow Slayer, na may kapangyarihan ng banal na apoy. At sa sandaling iyon, ang talam ay sumambulat sa apoy ng hindi kapani-pani walang kapangyarihan, at ginawaran ng bayani ang taksil ng isang matinding suntok sa kanyang masakit na braso. Umuusok ang kamay ni Gaogan na parang kakalabas lang sa oven. Naisip ni Sam na ilang suntok na lang ang layo niya sa pagkatalo sa kalaban at naghanda na sa pag-atake. Si Gao, na tumatawa ng masama, ipinakita sa bayani ang kanyang buong kamay at sinabing siya ay walang kamatayan. Sa sandaling iyon, maraming mahiwagang talam ang lumipad sa dibdib ng kumpiyansa sa sarili na kontrabida. Ang mga blades ay ipinadala ng nakatatandang kapatid na babae ni Maggie, na tinipon ng kanyang mga kapatid na tagapayo sa paligid niya at nagmadaling tumulong kay Sam. Malinaw na nakarating na ang mga talam ni Maggie sa kanilang destinasyon, ngunit walang kahit isang gasgas sa katawan ni Gaogan. Hiniling ng bayani sa magkapatid na huwag makialam sa labanan laban sa walang kamatayang kaaway. Ngunit si Maggie, na nakakaramdam ng pagkakasala sa sarili, ay hindi makatabi at nagpasya na gagawin niya ang lahat upang mapigil ang kaaway. Kasama ang iba pang mga kapatid na babae, nagsimula siyang mang-alap ng chakra upang magamit ang isa sa mga lihim na pamamaraan ng angkan. Alam ng kaaway na siya ay immortal ngunit natatakot pa rin na makaranas ng ganoong mataas na antas na pamamaraan. Nag-ipon ng enerhiya ang magkapatid at ginamit ang demonic rainblade technique. Ang pinsala ay napakatindi na sana ay nawasak nito ang daan-daan at libu-libong unit ng mga ordinaryong kaaway. Dose-dosenang mga blades ang dumaan sa Gaogan. Pulang likido ang umagos mula sa kanyang katawan, ngunit nakatayo pa rin siya. Ipinagdiwang ng magkapatid na babae ang kanilang tagumpay. Imposibleng isipin na may mananatiling buhay pagkatapos ng napakalakas na pamamaraan. Ngunit itinaas ng kalaban ang kanyang ulo. May umagos na dugo mula sa kanyang bibig, ngunit isang mapanuksong ngiti ang makikita sa kanyang mukha. Sa isang malakas na daloy ng enerhiya, nagpaputok ang kaaway ng mga blades na tumusok sa kanyang katawan sa kabilang direksyon. Kailangang ipagtanggol ng mga babae ang kanilang sarili. Walang inaasahan ang gayong pagliko ng mga pangyayari. Sinubukan ni Maggie na sumugod sa pagtatanggol ng kanyang kapatid, ngunit wala siyang oras. Sinunggaban siya ng walang kamatayang kapatid sa lalamunan at hindi siya binigyan ng pagkakataong tulungan ang kanyang mga kapatid na babae. Sinabi ng kaaway kay Maggie na may pagkakataon siyang lumapit sa kanya at maglingkod ng tapat. Ngunit tinanggihan ng batang babae ang kanyang masamang kapatid at tinawag siyang duwag na hindi kailanman maihahambing sa pangunahing karakter. Pagkatapos ay sinabi ni Gaogan na wala siyang pagpipilian at kailangan niyang patayin siya. At pagkatapos ng pagpatay na iyon, ipinagmamalaki niya si Sam. Sa mismong segundong iyon, gumamit si Sam ng magic blade para ihiwalay ang kamay ng traidor sa kanyang katawan at mapalaya si Maggie. Naghihintay si Siri sa ibaba, tinutulungan ang kanyang kapatid na mapunta ng walang pinsala. Ang kaaway ay mabilis na nakapagpalaki ng bagong braso at nagpasyang sirain muna ang bayani. Sinubukan ni Sam na makipagbiruan sa kanyang kalaban at sabihin sa kanya na ang tagumpay sa kababaihan ay tungkol sa pagiging kaakit-akit at karisma, hindi lakas. Pinagsama ni Sam ang kapangyarihan ng Magic Blade at ang Snow Melting Technique ng Six Suns at naghatid ng direktang suntok sa dibdib ng kalaban. Tiwala si Gaogan na ang isang normal na suntok ay hindi makakasakit sa kanya, kaya hindi man lang niya sinubukang ipagtanggol ang kanyang sarili. Bakas sa mukha ng bida na nagtagumpay ang kanyang plano at malapit ng pagsisihan ng kanyang mayabang na kalaban ang kanilang pagkikita.
Hindi maintindihan ni Gaogan kung bakit hindi naghihilom ang kanyang mga sugat at sa halip ay lumalaki. Ipinaliwanag ng bayani na salamat sa Magic Blade at pag-abot sa ika-6 na antas ng pamamaraan, na ilagay niya ang enerhiya ng araw sa katawan ng kalaban. Pagkatapos nito, upang mag-apoy ng solar energy, sinaktan ng bayani ang kaaway gamit ang kanyang talam ng 10 beses pa. Ang araw ay nagsimulang magsunog sa loob ng taksil, ang kanyang katawan ay sumabog sa apoy, at siya, tulad ng isang meteorite, ay nagsimulang bumagsak sa lupa na naglalabas ng malakas na sigaw. Ang mga prinsesa ay tumakbo sa bayani, na natatakot para sa kanyang buhay, dahil siya ay gumugol ng labis na lakas. Si Sam, as usual, nananatiling low profile, dahil ayaw niyang magmukhang mahina sa paningin ng kanyang mga ate. Ngunit pagkatapos ay nakita ng bayani ang hindi maisip na takot sa mukha ng isa sa mga batang babae. Sa likod ni Sam, halos mula sa abo, isang figurang nilamon ng apoy ang tumataas. Si Gaogan iyon, ang apoy na sumusunog sa kanya at ang immortal na katawan ay naging isa. Ang bayani, nang hindi nag-iisip o nagpaplano, ay sumugod sa pagsalakay sa kalaban na nagliliyab sa apoy. Ang kaaway, sa isang galaw ng kanyang kamay, ay gumawa ng isang alon ng apoy nang hindi kapani-pani walang kapangyarihan. Naramdaman ng bayani na lumalaban siya nang hindi bababa sa isang demigod na kayang sirain ang kalahati ng mundo sa pamamagitan ng pagpindot ng kanyang daliri. Pakiramdam ni Sam ay pinahihirapan ang bawat parte ng kanyang katawan at sumasabog ang kanyang mga laman loob. Galit na galit ang kalaban at tinanong si Prinsesa Siri kung bakit patuloy niyang pinuprotektahan ang mahina. Nakaisip si Sam ng plano. Nagpasya siyang paglaruan ang paninibugho ng kaaway kay Prinsesa Siri, at ginamit niya ang kamakailang natutunang pamamaraan ng nakakabighaning Mirage. Si Gaogan ay patuloy na sumigaw na ang mga normal na pamamaraan ay hindi gagana sa kanya. Sa Mirage, ang bayani ay lumikha ng isang larawan kung saan siya at si Prinsesa Siri ay magkasama sa iisang kama, tungkol sa pag-aaral ng mga bagong pamamaraan. Upang lalong magalit ang kalaban, idinagdag ni Sam ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na si Magi sa ilusyon. Ang masamang kapatid ay galit na galit sa gayong kawalang galang. Hindi niya maintindihan na isa pa rin itong ilusyon. Sa isang artificial na nilikhang panlilinlang, tinalakay ni Sam at ng mga babae ang kababaan ni Gaogan. Hindi siya nakatiis at mas lalo siyang nagalit. Sa ilusyon, inalok ng prinsesa ang bayani ng privacy sa harap mismo ng kanyang walang kwentang traidor na kapatid. Ang kalaban, na tuluyang nawala sa isip, ay nagpasya na kung wala siyang mata, hindi niya makikita ang nangyayari sa pagitan nina Siri at Sam. Dinaikit ni Gaogan ang kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin tumigil ang ilusyon, at nakita niya ang pinakakinatatakutan niya sa mundo. Tinanong ng prinsesa kung bakit pinunit ng taksil ang kanyang mga mata at hindi na ito naibalik. Sumagot si Sam na lumikha siya ng isang ilusyon na hindi gustong makita ng kalaban. Tinanong ng prinsesa kung ano iyon, ngunit hindi makapagbigay ng malinaw na sagot ang bayani. Si Gaogan ay patuloy na nagkaroon ng hindi kas-iya siyang panaginip at may binulong tungkol sa pagdila ni Siri sa ilang lugar. Nahulaan ng prinsesa kung anong uri ng panaginip ang nakikita ng taksil na umiibig sa kanya, at binigyan ng pangunahing tauhan ng isang pambubugbog. Lumipas ang 3 araw at ipinakita sa amin ang isang bilangguan sa teritoryo ng isang angkan na nakatago sa mga ulap. Ang nakadina na taksil ay nakikita ang parehong pangitain, sa kabila ng kanyang kakulangan ng mga mata. Ang pinuno ng angkan ay nagsasalita tungkol sa isang hindi mapapatawad at kakilakilabot na pagtataksil sa angkan, na maaalala ng habambuhay na pagkakakulong ni Gaogan. Lumingon ang master sa kalaban at sinabi na ibibigay niya ang paghahari sa kanya, pati na rin ang kanyang minamahal na anak na si Siri. Ang prinsesa ay mukhang nalilito, ngunit napakasaya sa mga salita ng kanyang ama. Nagpasalamat si Sam sa Panginoon, ngunit sinabi niya na hindi niya matatanggap ang pamumuno ng angkan at pakasalan ang prinsesa. Tinanong ng dalaga si Sam kung bakit ayaw niyang manatili sa kanila. Sumagot ang bayani na mayroon siyang hindi natapos na negosyo at kailangang tumama sa kalsada. Nagtungo si Sam sa silid upang kunin ang kanyang mga gamit, ngunit pinigilan siya ng amo. Sinuntok niya ito upang bigyan siya ng isang makaama na pambubugbog habang siya ay lumaki sa kanya ng buong puso, dahil noon pa man ay gusto na niyang magkaroon ng anak. Gabi na noon,
Pinaliwanagan ng mga bituin ang nakatagong Cloud Clan Palace. Nagpa siya si Siri na magpaalam sa bayani at pumunta sa kanyang kwarto. Pero bago ko buksan ang pinto ay narinig ko ang malalakas na boses ni Sam at Maggie. Mga daing ang narinig mula sa silid. Hindi malinaw kung ano ang ginagawa ni Sam at Maggie. Si Siri, na nadaig sa paninibugho, ay tumakbo sa silid at nagsimulang sumigaw sa kanila nang walang pinipili. Naglalagay pala sila ng malalaking bagay sa isang duffel bag. Nagpa siya ang magkakaibigan na uminom ng tsaa bago umalis ang bayani sa angkan. Uminom si Sam ng kanyang tsaa sa isang lagok at nagpa siya na oras na para umalis siya, dahil ang paglalakbay ay ipinangako na mahaba. Napatingin si Kuya Maggie kay Sam na parang may binabalak. Pagkatapos uminom ng tsaa, nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Sam, na para bang nasusunog ang lahat sa loob. Sinabi ng nakatatandang kapatid na babae na hindi niya napigilan, at dinagdagan ng magic powder ang inumin ng bayani. Sinabi niya sa kanyang nakababatang kapatid na dapat silang tatlo ay magpalipos ng huling gabi kasama ang bida. Nagpa siya ang magkapatid na hindi nila patatawarin ang kanilang sarili kung hindi nila susubukan ang katawan ng bayani bago ito umalis sa angkan. Si Siri ay sobrang nahihiya, ngunit hindi niya maaaring tanggihan ang isang mahiwagang gabi kasama ang bayani. Kaya nakamit ng bayani ang tagumpay ng pagsakop sa Prinsesa Siri, at kasabay nito ay nakatanggap ng isang card para kay Prinsesa Maggie. Kinaumagahan ay nagising ang mga babae ngunit hindi nakita si Sam sa kanilang kama. Labis silang nanghinayang sa paghihiwalay ni Sam, dahil siya ang naging pinakamalapit na tao sa kanila. Nangako ang mga babae sa kanilang sarili na kapag nakilala nila siya kahit isang beses pa, hinding-hindi na nila siya pakakawalan. Samantala, nasa playing field ang bida at pinagmamasdan ng mga babae sa gilid. Medyo nalungkot siya, sinabihan siya ng Game Fairy na huwag magalit dahil hindi ito ang huling break-up sa kanyang profile sa laro. Hindi inamin ng bida na naging attached siya sa mga babae, at nalungkot siya nang mapagtanto na tapos na ang round na ito. Sinabi ng diwata na nakakuha siya ng maraming puntos at maaaring subukan ang mga bagong tampok ng system. Sinabi niya sa bayani na ang lugar na kanyang kinaroroonan ay maaaring ayusin ayon sa kanyang kagustuhan. Sumagot si Sam na hindi niya sasayangin ang mahahalagang puntos ng karanasan sa pagbibigay ng isang silid na bihira niyang gugulin. Sinabi ng diwata na ang lugar ay maaaring nilagyan ng mga forge para sa pagpapabuti ng mga kagamitan, isang botanical na hardin para sa pagtatanim ng mga kapakipakinabang na halaman, at iba pang kapakipakinabang na mga bagay. Nagpa siya ang bayani na mag-install muna ng isang forge, isa ring pagawaan ng alchemy para sa paglikha ng mga magic pill na nagpapahusay ng mga kakayahan. Ngayon ang espasyo ng laro ay nagsimulang magmukhang mas mahusay. Ang bayani ay nakaramdam ng matinding enerhiya. Nagustuhan ng diwata ang paraan ng pag-aayos ni Sam ng espasyo sa bahay, at hinalikan siya nito. Tinanong ng nalilitong bayani ang diwata kung paano gagana ang mga gusaling kanyang itinayo. Nangako sa kanya ang tagapag-alaga ng diwata na ayusin ang lahat at kukuha ng mga manggagawa. Agad na lumitaw ang mga manggagawa ng manika, tinawag si Sam Master at nangakong magbabantay sa sambahayan. Tinanong ni Sam kung kailan siya maaaring magsimulang maglaro sa susunod na antas ng laro. Sinabi ng diwata na magsisimula ang laro anumang oras kung gugustuhin niya, ngunit tinanong kung gusto niyang pag-aralan muna ang mga nagawa. Kinuha ng bayani ang 3 pang-apat na antas na bonus card na natanggap niya at naisip na mabuti kung nasa malapit na ngayon ang kanyang mga babae. Ang mga baraha sa kanyang kamay ay kumaluskos at nagsimulang magbuga ng napakaliwanag na liwanag, na nagpabulag sandali sa bayani. Ang mga pamilyar na karakter ay lumitaw sa larangan ng paglalaro. Ang may-ari ng isang intimate salon at 2 prinsesa. Laking gulat nila nang makitang muli si Sam. Ang may-ari ng salon ay nasa parehong estado tulad ng nakita ni Sam noong huling pagkakataon, na nakasuot ng damit sa hubad na katawan. Hinawakan ng nakababatang kapatid na babae ang kwelyo at nagsimulang magtanong sa kanya tungkol sa batang babae na kalahating hubad. Nakatingin lang si ate sa bida at hindi maalis ang tingin sa kanya. Nagiging tense ang sitwasyon. Walang nakakaintindi sa nangyayari, at hindi alam ni Sam kung paano niya ipagkakatuwiran ang sarili sa mga babae. Tinanong ni Sam ang diwata kung bakit hindi niya ito binalaan tungkol sa posibilidad ng pagpapatawag ng mga karakter.
Pinakadiin ng nakababatang kapatid na babae ang bayani at humingi ng paliwanag. Nagpasya si Sam na gawin ang kanyang ginagawa at wala nang mas kawili-wiling gawin kaysa magkaroon ng ideya na hindi siya masyadong tao. Nagpasya siyang magpakilala bilang isang anghel na bumaba mula sa langit upang tuparin ang isang napakahalagang misyon. Nakaisip siya ng isang kwento na siya ay pinalayas mula sa langit dahil sa kanyang mga maling gawain, at ngayon, upang makabalik, kailangan niyang tiisin ang 100 pagkabigo sa pag-ibig. Ang nakababatang kapatid na babae ay hindi lubos na naniwala sa kanya at nagpasya na parusahan siya para sa kanyang panlilinlang at masamang pamumuhay. Sinabi ng nakatatandang kapatid na babae na naniniwala siya sa kanya dahil hindi pa siya nakatanggap ng gayong banal na kasiyahan sa sinuman. Ang nakababatang kapatid na babae at ang may-ari ng salon ay nag-iisip ng parehong bagay, na hindi pa nila naranasan ang gayong mga emosyon sa kama kasama ang sinuman tulad ng sa bayani. Nagpasya ang diwata na bigyan ang bawat batang babae ng isang espiritual na singsing na maaaring maghatid sa kanila sa lugar ng paglalaro sa bahay ng bayani. Sinabi ni Prinsesa Siri na ayaw niyang makipag-usap sa isang babero, at siya rin ang naging pinuno ng angkan at wala siyang oras. Nagustuhan ng nakatatandang kapatid na babae ang ideya na may singsing, at interesado siya kung ihahatid siya kaagad nito sa kwarto ng bayani. Hindi nagustuhan ng nakababatang kapatid ang pangangatwiran ni Maggie, dahil naiinggit siya kay Sam sa lahat ng mga babae. Hinawakan ng may-ari ng salon ang tubig sa baybayin ng lawa gamit ang kanyang mga paa at ibinigay ang sarili sa mga alaala. Naalala niya ang mga panahong sobrang lapit sa kanya ng bida at namimiss niya ito. At pagkatapos, parang sa pamamagitan ng magic, lumitaw ang gwapong Sam. Binati niya ang dalaga at tinanong kung ano ang ginagawa nito simula nang umalis ito. Sinabi niya na naglakbay siya at nag-aral ng mga mahiwagang pamamaraan ng musikal ng pang-aakit. Hiniling sa kanya ni Sam na ipakita ang kanyang kakayahan sa pagtugtog ng kanyang paboritong instrumentong pangmusika. Kinuha ng batang babae ang jade flute sa kanyang mga kamay at sinabing ang pagtugtog nito ay maaaring ulap sa isip ng bayani. Sabi ni Sam, masyadong mataas ang level niya para saktan siya ng dalaga. Kinuha ng batang babae ang mga salita ng bayani bilang isang hamon at nagpasya na ipakita sa kanya kung ano ang kanyang kaya. Nagsimulang maglaro ang dalaga. Ang mahiwagang musika ay nagmula sa plota at nagsimula ang apoy sa loob ng bayani. Inatake ng bayani ang babae, hindi pinatapos ang laro. Hindi niya napigilan ang sarili. Sinabi ni Sam na ang kanyang mahiwagang pagtugtog ng plota ay nag-apoy sa kanyang puso at gusto niyang hayaan itong tumugtog ng kanyang plota. Ang batang babae ay nagpanggap na hindi siya handa para sa isang pinagsamang orkestra sa ngayon, ngunit siya mismo ay nais na mahanap ang kanyang sarili sa kanyang mga bisig. Nagpasya ang batang babae na ibigay ang sarili sa bayani at gawin ang gusto nito dahil nagkataon ang kanilang mga hangarin. Tumugtog ng plota ang dalaga habang pareho silang binibigyan ng kasiyahan ng bida. Lumipas ang 3 araw at ginawa ng mga game assistant ang lahat ng kanilang makakaya upang mapabuti ang gaming space ng bayani. Nang makapagpahinga na ang bayani at tumira na sa kanyang home playing field, nagpasya siyang magpatuloy sa susunod na antas. Tinanong ng bayani ang diwata kung maaari niyang dalhin siya sa susunod na antas sa ibang paraan kaysa sa huling pagkakataon upang hindi na siya tumakbo mula sa mga gwardya. Napansin ng diwata na random na pinili ang landing point at ang pagkakakilanlan ng bayani at binati siya ng good luck. Muling nahuli si Sam sa isang whirlpool ng gaming energy, sinipsip siya sa isang bagong antas. Sa pagkakataong ito, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakakulong sa isang piitan kasama ng mga alipin. Sino ang malapit ng eye auction? Nagbago ang kanyang hitsura. Matangos ang kanyang ilong at tainga. Hindi malinaw kung anong klaseng nilalang siya. Sa tabi niya sa selda, nakita niya ang mga magagandang nilalang na nakasuot ng basahan. Mayroon silang kakaibang matulis na tainga at ang ilan ay may mga sungay pa. Isang babaeng may dilaw na mata at tenga na parang Zorro ang lumapit sa bida at tinanong kung okay lang ba ang lahat sa kanya. Hindi sumagot ang bida. Hinawakan niya sa tenga ang dalaga para tingnan kung totoo nga. Pinakiusapan siya ng dalaga na huwag hawakan ang tenga ng ibang tao dahil napaka-sensitive nila. Tinanong ng bayani ang lahat kung anong klaseng nilalang sila kung totoo ang kanilang mga tainga.
Sumagot ang mga batang babae na sila ay kalahating tao na nahuli at ibebenta sa auction. Ipinakita sa amin ang lungsod ng Gaia kung saan ang mga tao, demi-human, at mga demonyo ay nakatira ng magkasama at nag-aambag sa pag-unlad ng lungsod. 500 taon na ang nakalilipas, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. At ang magkabilang panig ay dumanas ng malaking pagkatalo. Ngunit sa kalaunan ay nanalo ang mga tao. Pagkatapos nito ay ipinahayag ng simbahan ng banal na kulay ang mga tao bilang ang nakatataas na lahi at ang mga demonyo ay ang mas mababa. At kalaunan ay naging alipin ang mga demonyo sa kamay ng mga tao. Napagtanto ng bayani na siya ay kabilang sa lahi ng demonyo at tinanong kung bakit ang kalahating tao na batang babae ay nakulong din. Sumagot ang Fox Girl na ang mga tao ay tumigil sa pagsasaalang-alang hindi lamang sa mga demonyo, kundi pati na rin sa kalahating tao. Ang kanilang mga nayon ay banibihag at sila mismo ay banibihag. Para sa parehong dahilan, ang iba pang mga batang babae mula sa Uzumaki clan, ang mga sungay at ang mga slug ay narito. Sinabi ni Sam na naiintindihan niya kung bakit maaari nilang agawin ang mga magagandang babae mula sa mga demonyo at demi-human, ngunit kung bakit siya kinidnap, dahil siya ay isang lalaki. Ipinaliwanag ng batang babae na ang mga lalaki ay itinuturing na mas mahalaga para sa pagkidnap. Pagkatapos ng lahat, ang mga lalaki ay mabibili ng pinakamayayamang kababaihan ng lungsod at magamit para sa kanilang mga pervert na pantasya. Naisip ng bida na ito ay isang napakagandang plano. Para makaalis sa pagkabihag, kailangan lang niyang pasayahin ang isang mayamang babae. Sinabi ng batang babae mula sa angkan ng Uzumaki na hindi pa niya narinig ang alinman sa mga aliping lalaki na nagtatapos ng maayos, dahil walang garantiya na hindi ito mabibili ng isang mayamang pervert na lalaki. Ang bayani ay nabalisa at hindi naintindihan kung paano makaalis sa pagkabihag at matagumpay na makapasa sa antas na ito. Dumating na ang oras ng auction at ang pinakamayayamang tao ng lungsod ay nagtipon sa bulwagan. Ang mga nakamaskarang mayayamang alipin ay binili sa mga nakaraang auction na pinakain sa mga aso o pinatay sa ibang mga paraan dahil sila ay maling kumilos. Ang taong nagsasagawa ng auction ay nagtatanghal na ng ikapitong lote. Ito ay isang napakagandang batang babae mula sa angkan ng pusa, nakasuot ng chic na damit. At bakas sa mga mata niya ang takot. Ang mga mayayaman ay nagsimulang humawak ng mga karatula sa kanilang mga numero at mga presyo ng pangalan mula $3 hanggang $6 milyon. Isa sa mga oligarch na may sign number 599 ay nagsabi na ang kanyang koleksyon ay kulang na lamang ng isa pang pusa at nag-alok ng $9 milyon. Ang deal para sa babaeng pusa ay sarado at inilagay siya sa pagtatapon ng isang mayamang ginoo. Mahigpit na hinawakan ng ginoo ang kamay niya at handang dalhin siya sa silid para sa kasiyahang laman. Siya ay naiinip na subukan siya. Inatake ng dalaga ang ginoo at napakagat sa braso. Buong lakas na tumakbo ang dalaga. Sa tingin niya ay makakatakas siya at walang makakahanap sa kanya. Ngunit nakita ng mga taong dumukot sa kanya at nagdala sa kanya sa auction ang lahat ng hindi inaasahang sitwasyon. Pinindot ng isa sa mga pinuno ang isang pinjutan na huminto sa sinumang lumabag sa mga patakaran. Ang pinjutan ay responsable para sa pagpapasabog sa kwelyo na nasa leeg ng lahat ng mga alipin sa auction. Nagkaroon ng malakas na pagsabog. Walang natira sa dalaga, tanging mga sunog na piraso ng kanyang damit ang lumipad sa mga gilid. Nabigla ang bida sa mga nangyayari. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang patayin ang babae, dahil may iba pang paraan ng pagkontrol. Sinabi ng Zoro na ito ang panuntunan, dahil ang anumang hayop na kumagat sa isang tao ay dapat patayin. Galit na galit ang bida. Hindi niya inisip na isang laro ang nangyayari. Nais niyang parusahan ang mga taong gumagawa nito sa kalahating tao. Sinabi ng host na makakalimutan ng lahat ang pangyayaring ito kapag nakita nila ang bagong lote, na tatatak sa lahat. Nagpakita siya ng isang bayani na mukhang kamangha-mangha at dinala ang sarili sa entablado na parang isang master, hindi isang alipin. Hindi napigilan ng mga mayayamang babae ang kanilang emosyon. Handa silang gawin ang lahat para maging alipin nila si Sam. Sinabi ni Sam na kung may gustong bumili nito, kailangan nilang bumili ng 4 pa sa kalahating batang babae na nakatayo sa likod ng mga eksena ng entablado. Tinanong ng host kung paano nang ahas ang alipin na iharap ang kanyang mga kondisyon,
ngunit sinabihan siya ng pangunahing tauhan na isara ang kanyang maruming bibig. Ang bayani ay napakaseryoso, at ang nagtatanghal ay walang masabi sa kanya bilang tugon. Gamit ang charm technique, sinabi ni Sam na maglilingkod siya ng maayos sa master, na bibili sa kanya at sa kanyang 3 girlfriend. Nagsimula ang bidding sa $70 milyon, at sa loob ng ilang segundo ay umabot sa 85 milyon. Ang bigot na lalaki sa maskara ay mukhang nagalit nang makita niyang lahat ay nagtatalo sa mga paninda. Ngunit pagkatapos ay bigla siyang tumalon, sumigaw na mula ngayon ay nagkagusto siya sa mga lalaki at handa siyang magbayad ng $150 milyon. Isang mayaman, magandang babae sa maikling palda ang pumasok sa laro at tumaya ng $500 milyon. Ang mga batang babae ay nagulat sa gayong pagkabukas palad, ngunit nabalisa na wala silang sapat na pera upang kunin ang gayong gwapong alipin para sa kanilang sarili. Sinabi ng nagtatanghal na sa kasong ito, ang lahat ng 5 alipin ay magiging pag-aari ng Mistress Geneva. Ang bayani mismo ay nagulat na ang kanyang lahi ay handang magbayad ng ganoon kataas na presyo para sa kalahating tao. Ang ginang ay tumingin sa bayani na may mapagmahal na mga mata, at hindi siya makapaghintay na mapagtanto ang kanyang mga pantasya sa kanyang pakikilahok. Dinala kami sa domain ng Madam Geneva. Gabi na, hiniling ng katulong ng may bahay sa bayani na haburin ang kanyang mga lumang damit, maligo, at magbihis ng disenteng damit. Nagsimulang magtanong ang bida sa kasambahay tungkol kay Madam Geneva, tungkol sa kung ano siya. Umiwas ang dalaga na sumagot at sinabing malalaman na ng bida ang lahat sa kanyang sarili mula sa labi ng hostess mismo. Nagpasya ang bayani na pumunta at magpalit ng damit upang maging maganda hanggat maaari sa harap ng kanyang babaeng punong abala. Sa Club Eta, nakita niya ang maraming mga costume na gumaganap ng papel at naisip na interesado siyang makita ang mga kasanayan ng ginang. Pumasok si Geneva sa silid na nakasuot ng magandang damit. 1 milya ang layo ng amoy ng kanyang pabango. Ang bayani ay pumili ng higit pa o hindi gaanong disenteng damit ng mga lalaki na nagbigay diin sa kanyang matipunong katawan. Pumasok siya sa kwarto. Nakita ng bayani na ang kanyang antas ay 5 bituin, at siya ay isang napakalakas na karakter. Tinawag siya nito at sinabing handa siyang bigyan siya ng kasiyahan para sa buong halagang ibinayad nito para sa kanya. Nagustuhan ng dalaga ang tiwala sa sarili ni Sam, at gusto niyang subukan ito sa lalong madaling panahon. Itinulak ng batang babae ang bayani sa kama, yumuko na parang pusa, at inilagay ang tuhod sa pagitan ng kanyang mga binti. Umupo siya sa tabi niya at sinimulang haburin ang suot nitong sando para makita ang matipuno nitong katawan. Sa isang iglap, netali siya ng mahiwagang pusos. Ngayon hindi siya makagalaw. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa kama, at nagpatuloy ang dalaga sa pag-upo sa itaas. Ngayon iminungkahi ng batang babae na pag-usapan ang tungkol sa negosyo, at dapat na maging malinaw kung bakit siya nagbayad ng ganoong halaga para sa kanya. Ipinakita ng batang babae sa bayani ang kanyang mga pangil at tainga, na eksaktong katulad ng sa kanya. Ang bayani ay interesado sa kung ano ang kanyang binalak at kung bakit siya kailangan niya. Lahat pala ng tao sa kastilyo ng dalaga ay kapareho niya ng demonyo. Inihayag ni Geneva na siya ay isang subordinate ng hari ng demonyo, na tinatakan 500 taon na ang nakalilipas. Binili niya ang kanyang buhay upang makatulong siyang sirain ang martilyo at buhayin ang hari, na tinatakan ng 7 pantas ng banal na liwanag. Ang batang babae ay nagsisikap na makahanap ng isang paraan upang sirain ang martilyo na ito sa loob ng maraming taon, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sinabi ng bayani na alam niya ang alamat ng martilyo, at alam din na ang sinumang demonyo na humipo sa martilyo ay mamamatay. Sinabi ni Geneva na may alam siyang paraan para tanggalin ang selyo, ngunit si Sam lang ang makakagawa nito. Sinabi niya na ang lahat ng 7 pantas ng banal na liwanag ay matagal ng patay, at mayroon lamang isang tagapagmana na pumipigil sa selyo, si Irina. Kung maalis si Irina, masisira ang selyo, at mapapalaya ang puso ng hari ng demonyo. Dahil ang mga miyembro ng martilyo ng liwanag ay mga banal na tao, kung sila ay umibig sa isang demonyo at sumuko sa kanya, ang selyo ay masisira. Sinabi ng bayani na hindi niya kayang sirain ang isang inosenteng babae para palayain ang pangunahing demonyo. Sinabi ng ginang na nakita na niya ang kanyang sagot,
at nalaman niyang hindi niya kailangan ang bayani sa kabuuan nito. Ang bayani, na may takot sa kanyang mga mata, ay nagsimulang magtanong kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Sinabi ng batang babae na upang makumplito ang misyon, ang kailangan lamang ay isang banal na bukal, na maaari niyang putulin para sa kanya at tahiin sa isa pa. Ibinato ng dalaga ang kutsilyo ng napakalakas at gustong putulin ang napakamahal ni Sam. Nagawa ni Sam na sumigaw ng ilang uri ng spell para subukang protektahan ang sarili. Mula sa suntok hanggang sa singit ng bayani, nakayuko ang talam sa mga kamay ni Geneva, at nagtamo siya ng pasa sa kamay. Hindi niya inaasahan na hindi ganoon kadali ang pagkuha ng kanyang mahiwagang pinagmulan. Tahimik na nakahiga ang bida. Nagawa niyang gamitin ang pamamaraan ng pinagmulan ng salamangka ng bato. Nagbigay ito ng lakas sa kanyang buong katawan, at madali niyang natanggal ang mga posos. Napagtanto ng batang babae na ang bayani ay hindi isang ordinaryong demonyo, ngunit isang wizard na maaaring gumawa ng higit pa kaysa sa tila sa unang tingin. Nagpasya si Sam na subukan muli ang pamamaraan ng pang-aakit, ngunit kailangan niyang subukan ng husto. Dahil ang babae ay isang antas ng 5 karakter, hiniling ng batang babae sa kanya na magtrabaho ng 500 milyon sa uri at bigyan siya ng makalangit na kasiyahan. Nahulog siya sa kama at nag-relax para mas ulit ang kanilang pagtatagpo. Binalingan siya ni Sam sa kanyang tiyan at sinabihang huwag pilitin ang sarili kung gusto niyang lumipad sa langit. Ang kanyang mga galaw ay napakabanayad at mabilis na kung minsan ay nawalan ng malay at lubos na kaligayahan ang dalaga. Ngunit ang bayani ay hindi tumigil doon at ipinakita sa kanyang may bahay ang mga bagong pamamaraan ng pagmaster sa kanya at sa kanyang mga katawan. Tinawag ng batang babae ang bayani na napakatatag kahit para sa isang demonyo at pinuri siya sa kanyang mga kasanayan. Napalingon ang mga kaibigan ni Sam na isinama niya sa mga daing ng hostess. Nalulungkot sila na wala sila sa lugar ng may-ari ng Geneva dahil napakatamis nitong umuungol. Lumipas ang mabagyong gabi at dumating ang isang kalmado at maaraw na umaga. Ginaaysing ni Sam si Ginevra, binati siya ng magandang umaga, at tinanong kung ano ang nararamdaman niya. Sabi ng dalaga, sa kabila ng katotohanang siya ang unang lalaki sa buhay niya, sigurado siyang walang ibang nagbibigay ng kasiyahang tulad niya. Nagulat ang bida na para sa isang babaeng katulad niya, siya lang ang unang makakasama. Tinanong ng batang babae kung paano hindi siya nakilala ng bayani bilang isang walang karanasan na batang babae. Iniugnay ni Sam ang kanyang mga kasanayan sa natural na talento at hindi kapani-paniwalang charisma. Ipinagtapat ng batang babae kay Sam ang tungkol sa kanyang mga plano, kung saan ang kanyang unang lalaki ay dapat na ang hari ng demonyo. Pinaalalahanan siya ni Sam na hindi siya tutulungan na maibalik ang kanyang hari at pumatay o manligaw sa isang inosenteng babae. Ginamit ni Ginevra, gamit ang dugong birhen, ang mahika ng purong kadena ng dugo. Sinabi niya na kapag naputol ang kadena, pareho silang mamamatay. At handa siyang mamatay para sa kanyang amo. Hindi inaasahan ni Sam na matatamaan siya ng ganitong kapangyarihan, at baka malagay sa panganib ang kanyang buhay. Si Ginevra, na hawak ang magic chain sa kanyang mga kamay, ay nagsabi na hinihiling niya sa bayani sa huling pagkakataon na tulungan siyang ibalik ang kanyang Panginoon. Nakaramdam ng kirot sa puso ang bida at napagtanto na tapos na ang mga biro. Nangako ang batang babae na alisin ang spell ng mga kadena ng dugo, at gagantimpalaan din ang bayani kung tutulungan siya nito. Sinabi ni Sam na tiyak na tatapusin niya ang lahat ng mga gawain at talunin ang Church of Divine Light. Binigyan ng batang babae ang bayani ng ruta kung saan maaaring lumipat ang hangin ng Hammer of Light, Irina. Hiniling ni Sam na huwag saktan ang kanyang 4 na kasintahan habang siya ay nasa isang misyon. Pagkalipas ng 3 araw, ang bayani ay nasa malayong kagubatan na kung saan dumaraan ang landas ni Irina. Nagkaroon ng dagandong at mga hampas ng martilyo habang ikinakalat ni Irina ang mga nilalang mula sa underworld sa iba't ibang direksyon. Napakaganda ng itsura ng dalaga, mula sa kanyang kulot hanggang sa kanyang nikantab na baluti. Narinig ni Irina ang mga sigaw ng tulong na nagmumula sa malapit na kagubatan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit nagmamadali siyang tumulong sa nangangailangan. Ang ating bayani, na nakasuot ng kakaibang puti at pulang damit, ay sumisigaw ng tulong.
Inatake siya ng mga nilalang sa ilalim ng lupa na may malalaking pangil at masamang amoy na nagmumula sa kanilang mga bibig. Pero hindi lumaban si Sam. Inaasahan niyang maliligtas siya, umaasang darating si Irina sa kanyang pag-iyak. At gumana ang kanyang plano. Napakabilis, ang mismong mandirigma, ang tagapagmana ng 7 banal, ay papalapit sa eksena. Hinampis niya ng malakas ang lupa kaya nawala ang lupa sa ilalim ng paa ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Matapos ang suntok ay wala ni isa sa kanila ang nakabangon. Hindi sinuri ng bayani kung sila ay buhay. Nagpasalamat ang bayani sa kanyang tagapagligtas at nagpakilala bilang isang pari mula sa isang kalapit na nayon. Ipinakilala ng batang babae ang kanyang sarili bilang isang banal na kabalyero mula sa Church of Divine Light na nagngangalang Irene. Sumagot si Sam na pumasok ang mga duwende sa kanyang nayon at inagaw ang isa sa mga taga-nayon. At dahil ang nayon ay hindi kayang kumuha ng isang kabalyero, pumunta siya upang iligtas siya. Sinabi ni Irina na sa kabila ng kanyang tapang, wala siyang sapat na lakas upang harapin ang mga duwende. Sumagot ang bayani na naniniwala siya sa banal na liwanag, na magdadala ng hustisya sa anumang kaso, kahit na ang kabayaran ng kanyang buhay. Hindi maintindihan ng mandirigma kung bakit nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Tumingin siya sa bida ng may paghanga. Iminungkahi ni Irina na ang bayani ay maglakbay ng magkasama, sirain ang isang kawan ng mga goblins, at iligtas ang isang inagaw na batang babae. Napagtanto ng bayani na hindi magiging mahirap para sa kanya ang pagkamit ng tiwala ng mandirigma. Nagbigay si Irina ng ilang uri ng spell gamit ang magic hammer. Nang magtanong ang bayani, sumagot siya na ito ay isang banal na liwanag na spell na tumutulong sa pagdetect ng mga goblins. Itinuro niya ang itim na aura at ipinaliwanag na nandoon ang mga duwende na kailangan nilang talunin. Nasasabik siya sa susunod na paglalakbay at sinabing oras na para umalis. Sa paglingon, nakita ng dalaga ang madilim na aura sa pangunahing tauhan at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Sigurado si Sam na tapos na ang lahat at nabigo ang kanyang plano. Ngunit sinabi ng dalaga na malamang ay napuno siya ng demonyong enerhiya sa pakikipaglaban sa mga duwende. Talagang nagustuhan ni Sam ang kanyang bersyon at nagsimulang sabihin na si Irina ay napakatalino. Sinabi ng batang babae na kung siya ay isang demonyo, hindi niya ito patatawarin at sisirain siya sa isang suntok. Sa katunayan, nagsinungaling si Irina dahil ilang taon na ang nakalilipas. Noong sinisira ng mga tao ang pamayanan ng mga duwende sa lambak, nagkaroon siya ng ganoong pagkakataon. Natagpuan niya ang 2 maliliit na anak ng duwende ngunit hindi sila pinatay. At pinrotektahan niya sila mula sa mga taong may divine light barrier. Tinulungan niya silang magtago at sa gayon ay nailigtas ang kanilang buhay. Siya mismo ay hindi maintindihan kung bakit niya ito ginawa. Ngayon kasama si Sam, sila ay nasa isang kuweba na napakainit. Sinabi ng bayani na ang mga duwende ay pumipili ng mga lugar malapit sa mga minahan ng bulkan at hiniling din kay Irina na haborin ang kanyang sandata upang hindi ma-heatstroke. Hindi niya inaasahan na makikinig ito sa payo nito at maghuhubad ng ganoon kabilis. Ang batang babae ay nanatili sa kanyang sports underwear, na nagbigay diin sa kanyang figure. Napansin ng pangunahing tauhang babae kung paano siya tinitingnan ni Sam at nakaramdam siya ng hiya. Sinabi ni Irina na siya ay nag-eehersisyo araw-araw, kaya naman maganda ang kanyang figure. Nagpa siya ang bida na purihin siya gamit ang charisma at sinabing ang kanyang kagandahan at lakas ay labis na nakaakit sa kanya. Ngunit sinabi ni Irina na kailangan nilang magmadali at lumakad ng mabilis sa kuweba. Narinig ni Sam ang paglalaglag ng lupa sa ilalim ng mga paa ni Irina at sinubukan siyang pigilan. Ngunit huli na at ang mandirigma ay nahuhulog na sa malalim na butas. Pagkalapag, sinuri ni Irina ang kanyang sarili at napagtanto na hindi siya nasaktan. Pero napansin kung may naapakan akong marumi at nakakadiri sa kamay at paa. Sumigaw ang bayani na ito ay malansa na asido at kailangan niyang makaalis kaagad bago matuno ang katawan dito. Labis na natakot si Irina. Sinunog ng likido ang kanyang balat at natunaw ang kanyang damit. Nagsimula ring matuno ang sports stockings ng warrior Irina. Sinubukan ng bayani na ibigay ang kamay sa dalaga para iligtas siya at hilahin siya palabas ng hukay na may lason. Nagtagumpay siya, ngunit may lason na uhog pa rin ang dalaga, kinakain ang kanyang maselang balat.
Sinubukan ni Irina na linisin ang kanyang balat gamit ang Divine Light Technique. Ngunit nabigo siya, at naisip niya na ngayon ay hindi na siya makakapagsuot ng mga ganitong revealing outfit dahil masisira ang kanyang balat. Sinabi ng bayani na ang mahika ay walang kapangyarihan dito at kailangan nating bumaling sa katutubong pamamaraan. Nahihiya namang aminin ng bida kung anong paraan ito. Wala nang panahon si Irene para mapahiya, dahil ilang minuto pa ay hindi na magkakaroon ng parehong kagandahan ang kanyang balat. Pagkatapos ay pinaupo siya ng bayani sa lupa at inilapit ang kanyang mahaba at marangyang binti sa kanyang sarili. Hindi lubos na naintindihan ng dalaga kung ano ang kanyang gagawin para matulungan siya. Ang bayani ay nag-aalala, ngunit hindi pinapayagan ng batang babae na saktan. Sinimulang dilaan ng bida ang kanyang paa, magkahiwalay ang bawat daliri. Siya ay gumagalaw ng mas mataas, at ang batang babae ay namilipit sa kanyang malalakas na braso. Nagpatuloy ang bida sa paggamit ng kanyang dila. Hindi napigilan ni Irina ang kanyang emosyon at kontrolin ang kanyang katawan. Pinakiusapan siya ng dalaga na maging malumanay at sinabing wala pa siyang kasamang lalaki. Ang bayani ay nakatanggap ng isang bagong tagumpay na ginawa ang dila na napakahusay na maaari itong magamit upang manggunat ng isang panglamig. Makalipas ang isang oras, natapos ng mga bayani ang kanilang rescue operation, at ibinigay ni Sam ang kanyang damit na panlabas kay Irina. Nasarapan si Irene sa amoy ng damit ni Sam, pero nanghihina pa rin siya. Lumipat pa sila sa kuweba, tinulungan siya ni Sam sa paglalakad. Samantala, nakatali ang isang marupok na batang babae na may magandang figure sa sahig ng kuweba. Ang mga duwende ay tumingin sa kanya, dinidilaan ang kanilang mga labi, nangangarap na subukan ang sariwang karne ng tao. Nagkaroon ng malakas na suntok mula sa maze sa lupa, at ang mga duwende ay natangay ng blast wave. Isang galit na babae ang lumitaw, sumisigaw at nagtatanong sa mga duwende kung bakit nila dinala ang babae kung siya ay nag-utos sa kanila na kidnapin ang malalakas na lalaki. Itinuro ng isa sa mga duwende ang lalaking nasa kulungan, kung saan sinabi ng babae na ang malakas at mataba ay dalawang magkaibang bagay. At sa gayong mga lalaki, hindi siya makakalikha ng malakas na supling. Siya ay ipinakita sa isang kalahating tao na may mukha ng toro. Sumagot siya na hindi ito ang karera na kailangan niya. Tinuro nila yung lalaki. Sinabi niya na siya ay masyadong matanda at mahina. Narinig ng babae ang mga yabag na nagmumula sa kuweba, na nakakuha ng kanyang atensyon. Nagpakita ang mga bayani, at sinabi ni Irina kay Sam na sila ay nasa pugad ng reyna ng Goblin. Nakita ng Goblin Queen si Sam, at laking gulat niya na hindi niya agad naisip ang kanyang mga iniisip. Sa mga mata ng babae, mukhang kamangha-mangha si Sam. Hindi pa siya nakakakilala ng mga ganoong lalaki. May epekto na ang karisma ni Sam sa babae, at hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Tinawag ni Irina na halimaw ang babae, at inutusang palayain ang mga taong kinidnap. Sa sorpresa ng lahat, mabilis siyang sumang-ayon, ngunit nagpa siya na magtakda ng ilang mga kondisyon. Nagpa siya siyang ipagpalit ang mga bilanggo para sa pangunahing karakter, upang samantalahin ang kanyang perpektong genetika. Ang mga bayani ay medyo nagulat sa pag-unlad ng mga kaganapan, at hindi alam kung ano ang gagawin. Sinabi ng Goblin Queen na gusto niyang makatikim ng sariwang laman, ngunit hindi para pumatay at kumain, ngunit upang lumikha ng perpektong supling. Sinabi ni Irina na hindi niya kailanman ibibigay ang bayani sa mga kamay ng kakilakilabot na babaeng ito, ngunit ang bayani ay nagpanggap na handa niyang isakripisyo ang kanyang katawan upang mailigtas ang mga bihag. Sinabi ng reyna na sapat na ang kanyang walang laman na Saturday, at oras na para makipag-usap ng pribado. Sa isang pag-snap ng kanyang mga daliri, nagsimulang manginig ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Irina. Pagkatapos ay nagsimula itong dumulas mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Umalis si Irina sa tagpuan at lumipad pababa. Hanggang saan walang nakakaalam. Dala pa rin niya ang magic hammer, at sa tulong nito ay nagawa niyang mapunta sa kanyang mga paa. Napagtanto niya na siya ay nasa isang mahiwagang labyrinth, at kailangan niyang agad na lumabas upang iligtas si Sam. Samantala, nakaupong kalahating hubad ang reyna ng duwende sa kanyang marangyang kama. Nakaluhod ang nakagapos na bayani sa harap ng reyna at naghintay kung ano ang susunod na mangyayari.
Sinabi ng dalaga na walang dapat ikatakot si Sam dahil hindi siya nagpapakain sa mga tao. Sinabi niya na ang mga kinidnap ay dinala ng mga goblins nang hindi sinasadya. Hiniling lamang niya sa kanila na hanapin siya ng isang lalaki na may magandang gene para ipanganak ang isang namumukod tanging duwende. Ang bayani ay na-flatter sa kanyang pagpili ng lalaki, at sinabi ng reyna na pagkatapos niyang tulungan siya, hahayaan niya itong umuwi at ang mga taga ron. Sumagot ang bida na pumayag siya sa kanyang mga kondisyon kung mangangako itong tutuperin ang kanyang sinabi. Sinabi ng batang babae na kakaibigan niya si Sam, at binalaan siya na ang kanyang pagkatao at mga gawi sa kama ay maaaring tila ligaw sa kanya. Pinunit ni Sam ang mga lubod na nagtali sa kanya sa isang iglap, kaya malinaw na hindi siya natatakot sa kanyang ligaw na pag-uugali. Magmamakaawa pa rin daw ito sa kanya, dahil tiwala siya sa kanyang lakas. Sa isang haplos, pinunit niya ang damit ng reyna, at ngayon ay wala nang nakapaghihiwalay sa kanila. Tinanong ni Sam kung maaari niyang gamitin ang kanyang laruan upang mapahusay ang kasiyahan. Sumagot ang batang babae na ang larwang ito ay hindi maaaring makapinsala sa kanya, at maaari niyang subukan. Tumalikod ito sa kanya at sumandal sa headboard. Kinuha ni Sam ang spike bat sa kanyang kanang kamay at sinimulang hawakan ng ritmo ang reyna nito. Napaungol ang reyna, hindi dahil sa sakit, kundi sa kasiyahan. Hindi nagtagal, inilabas niya ang kanyang spikeless na paniki at hawak na ito sa loob. Kahit na ang reyna ay napakalakas at matatag, wala na siyang lakas kahit na magsabi ng sapat. Samantala, gumala si Irina sa labyrinth at sinubukang humanap ng paraan palabas. Napagdesisyonan ng dalaga na kung hindi siya makakahanap ng paraan, tiyak na siya mismo ang gagawa. Ang batang babae ay nagsimulang dumaan sa mga dingding salamat sa isang magic hammer. Kinawean niya ito pakaliwat kanan, at ngayon ay kumpiyansa siya na malapit na siyang makalabas. Sa kwarto ng reyna, tapos na ang lahat. Hindi makapagsalita ang babae. Tumango lang siya. Hiniling ni Sam sa reyna na huwag sabihin kay Irene o sa ibang tao ang anuman. Ang dingding sa silid ay nagsimulang pumutok, at ang mga hampas ay palakas ng palakas. Nadurog ang dingding ng silid. Parang sumabog. Tumakbo papasok si Irina. Sumisigaw na ililigtas niya ang bayani mula sa Dirty Goblin Queen. Napansin ni Irina na kalahating hubad na nakahiga ang reyna sa kama. Tumutulo ang pawis sa kanya, at hindi siya makapagsalita. Ang bayani ay nagpanggap na gumagawa ng isang sagradong ritual upang linisin ang kaluluwa ng reyna mula sa mga demonyo. Ang reyna ay nagsimulang makipaglaro sa kanya, at sinabi na naisip na niya ang lahat, at handa na siyang tumahak sa landas ng pagwawasto. Tinanong ng dalaga kung paano naitama ni Sam ang tunay na kasamaang pamumuhay sa babaeng ito. Sinabi ng bayani na binigyan niya siya ng isang panayam sa landas ng banal na liwanag, at inisip niyang muli ang kanyang buhay. Tinanong ni Irina kung paano siya mapagkakatiwalaan pagkatapos niyang kidnapin ang mga tao mula sa nayon. Sinabi ng reyna na wala siyang ginawang masama sa kanila, pinauwi na niya sila, at humingi ng tawad. Sinabi ng mandirigma na patatawarin niya siya sa unang pagkakataon, ngunit kung mangyari muli ang ganito, wala nang pagkakataon. Pinasalamatan ni Sam si Irina sa kanyang tiwala, at sinabing pareho silang pagod at kailangan ng bumalik sa nayon upang magpahinga. Bago pabayaan si Sam, hiniling ng reyna na gabayan siya sa tamang landas ng ilang ulit kapag may libreng oras siya. Lumipat kami sa nayon ng Sima, na matatagpuan ilang oras mula sa mga kuweba ng duwende. Ipinakita ng bayani ang nayon kung saan siya di umano ay naglilingkod bilang isang pari, at binibigyan si Irina ng paglilibot dito. Nagkumpulan ang mga tao sa paligid ni Sam at ng kanyang kasama. Nagpasalamat ang lahat sa kanyang pagligtas sa kanilang mga kamag-anak. Ngunit sinimula ni Sam na sabihin sa lahat na hindi niya mailigtas sila sa kanyang sarili, at dapat nilang pasalamatan si Irina mula sa Church of Divine Light. Sinabi ng dalaga na tungkulin niya, bilang tagapagmana ng 7 dakilang santo, na tumulong sa mga tao. Tumakbo ang mga bata at nagsimulang purihin si Irina para sa kanyang kagandahan, at sinabi kung gaano kaswert si Sam na magkaroon ng ganoong kaibigan. Nataranta ang dalaga at hindi alam kung paano sasagutin ang naturang pahayag. Pero tinulungan siya ni Sam at ipinaliwanag sa mga bata na magkaibigan lang sila ni Irina.
Hindi maintindihan ng batang babae kung bakit siya dinaig ng gayong mga emosyon, at kung bakit gusto niyang sumang-ayon sa mga bata. Humingi ng tawad ang bayani kay Irina dahil walang hotel sa nayon, at kailangan niyang mag-alok sa kanya ng kama sa kanyang silid. Lumipas na ang gabi. Ang nayon ay iluminado ng isang kabilugan ng buwan. May isang bagay na romantiko tungkol dito. Hindi nakatulog ang bida. Naisip niya kung paano lumipat sa isang mas malapit na relasyon kay Irina. Alam niyang muntik na niyang makuha ang pabor nito. Lumitaw si Geneva sa kama ng bayani at sinabi na kailangan nilang magkita pana-panahon, upang ang kadena ay hindi mawala ang pagkalastiko nito, kung hindi man ay masira ito. Natakot ang bayani na baka makita sila ni Irina, ngunit sinabi ni Geneva na siya ay gumawa ng isang invisibility spell. Sa makatuwid, ganap na hindi mahalaga kung gaano kalakas ang mga daing sa silid. Natutulog si Irina, at sa likod niya, dalawang katawan ang nagsanib puwera, naghahampas sa sobrang tuwa sa sarap. Naramdaman ni Irina ang pagyanig ng silid, ngunit hindi niya makita kung ano ang nangyayari. Tila sa kanya ay nagsimula ang isang lindol. Akala ni Irina ay nag-i-imagine siya ng mga bagay-bagay. Gustong-gusto niyang lumingon at makitang natutulog ang bida pero nahihiya siya. Ang dalawang katawan ay magkakaugnay ng ilang sentimetro mula sa mandirigma, at ito ay labis na natuwa kay Geneva. Isang patak ng pawis mula sa mukha ni Geneva ang damaloy sa pisngi ni Irina, na naramdaman din iyon ng mga sandaling iyon. Agad niyang napagtanto na pawis pala iyon ng demonyo, dahil naramdaman niya ang matinding pag-aapoy sa kanyang balat. Tumalon si Irina at sumigaw na may mga demonyo sa malapit, at kailangan nilang maging handa para sa labanan. Si Sam, na itinago ang babae sa ilalim ng kumot, ay nagsabi na walang dapat ipag-alala, dahil maaaring walang tao dito. Sinabi ni Irina na hindi siya maaaring magkamali, dahil ang kanyang katawan ay sumailalim sa banal na bautismo at napakasensitibo sa mga demonyo. Nagsimulang magbiro ang bida at sinabing hindi kasya ang isang demonyo sa ganoong kaliit na silid. Napansin ni Irina na pulang-pula ang mukha ng bida at tinanong kung okay lang ba ang lahat sa kanya. Ang batang babae sa ilalim ng kumot ay patuloy na sinubukan ang lakas ng bayani at hindi inilabas ang kanyang katawan sa kanya. Sinubukan ng bida na patunayan sa kanyang buong anyo na ayos lang ang lahat, ngunit sa loob ay may nagliliyab na apoy. Sinabi ng dalaga na naramdaman niya ang mabigat na paghinga ng demonyo at tiyak na mahahanap niya ito. Napansin niya ang kumot ng bayani, na tumataas baba ng hindi natural. Nagmamadali siyang pumunta sa kama upang haburin ang kumot sa bayani at tingnan kung ano ang kanyang hinahanap, ngunit walang tao sa ilalim ng kumot. Ang bayani ay labis na napahiya, ngunit hindi ito napansin sa kanyang katawan. Napatingin si Irene sa bida na nanlalaki ang mga mata at nagsimulang mautal nang makita itong walang saplot. Nagmamasid si Geneva sa gilid, sa ilalim ng spell ay nagawa niyang makatakas. At ngayon naisip niya na hindi niya gustong makipaghiwalay kay Sam, kahit na pagkatapos ng misyon. Naalala ni Irene ang katawan ni Sam. Nakaramdam siya ng awkward, ngunit mas lumakas ang pagnanasa. Pinilit niyang matulog para hindi sunggaban si Sam ngayon at kunin siya ng puwersa. Nanaginip siya ng isang templo ng liwanag kung saan ang punong saserdote ay si Sam. Siya ay nabighani sa kanyang hitsura at tinanong kung handa na ba siyang tanggapin ang banal na binyag ng Santo Papa. Hindi niya sinubukang lumaban, handa siyang gawin ang anumang kailangan sa kanya. Lumuhad siya sa harapan ng kanyang ama at nagmakaawa sa mga kasalanang gusto niyang gawin. Hinawakan siya ng Santo Papa sa buhok at tinanong kung handa na ba siyang tanggapin ang banal na liwanag ng Santo Papa sa kanyang katawan. Nagising si Irene. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Nasusunog ang lahat sa loob. Ang pagnanais na makasama ang bayani ay labis sa kanya. Ang bida ay wala sa silid, at naisip ni Irene na ito ay para sa pinakamahusay. Pumasok si Sam sa kwarto, binati siya ng magandang umaga, at inanyayahan siyang mag-almusal. Samantala, nakipaglaro si Sam sa mga bata at binigyan sila ng matamis. Itinuring ni Irene si Sam na isang mabuting tao na may katarungan at paggalang sa mga matatanda at bata, at gusto niya itong anyayahan na sumapi sa kanyang simbahan. Dumating sa nayo ng isang miyembro ng Church of Divine Light na nagngangalang Stan. Hinahanap daw niya ang kanyang warrior sister na nagngangalang Irene.
Isang maliit na manok ang tumakbo palapit sa kanya at didumihan ang kanyang bagong makintab na leather na sapatos. Nagalit si Stan at nagpasya na hindi dapat mabuhay ang nang ahas na ipahiya siya. Isang malakas na sampal ng kaluluwa, isang maikling sipol, at ang natitira na lang sa manok ay basang lugar. Ang mga taga-nayon ay handang sugurin ang masamang tao, dahil mahal na mahal nila ang sanggol. Sinabi ni Stan na ito ay isang manok lamang, at hindi na kailangang gumawa ng malaking bagay tungkol dito. Ngunit hindi nasiyahan ang mga residente sa sagot ng killer, dahil ang sanggol ang anteng-anteng ng kanilang baryo. Sinabi ni Stan na siya ay napakahalaga ng isang tao sa lipunan at hindi maaaring humingi ng kapatawaran mula sa sinuman. Isang malaking piraso ng turd ang lumipad sa kanyang mukha, na nakatikip sa kanyang mga mata, ilong, at bibig. Ang mga residente ay patuloy na naghagis ng tae sa baboy ramo, na may mga komento tungkol sa hindi minamaliit ang nayon. Ipinagpatuloy ng mga residente ang paghagis ng kahit anong makuha nila kay Stan. Itlog, te, gulay, at basura. Si Stan, sa ilalim ng panggigipit ng mga taga-nayon, ay umatras at hindi napansin kung paano siya lumapit sa bangin. Nadapa siya at natamba, wala siyang magawa para maiwasan ang pagbagsak. Isang sorpresa ang naghihintay sa kanya sa ibaba. Nahulog siya sa isang hukay ng basura na naglabas ng mabahong amoy. Galit na galit siya at nangakong parurusahan ang lahat ng mga taga-nayon na sumisira sa kanya. Natagpuan ni Irene ang kanyang sarili malapit sa hukay ng basura at tinanong si Stan kung ano ang ginagawa niya doon. Sagot niya na nag-aalala siya sa kanya at namiss siya ng sobra. Hiniling niya sa kanya na huwag lumapit dahil ang kanyang amoy ay nagpapaalala sa pinaghalong patay na hayop at nabubulok na mga gulay. Ikinwento ni Stan kung paano siya inatake ng mga tao mula sa kanilang nayon at itinapon siya sa isang basurang hukay. Nagtanong ang mga taga-nayon mula noong pinahintulutan ang mga miyembro ng Church of Divine Light na mangapi ang mga ordinaryong tao at pumatay ng mga hayop. Sinabi ng bayani na ang pinatay na manok ay naging simbolo at anteng-anteng ng nayon sa loob ng ilang taon. At kung hindi humingi ng paumanhin si Stan, hindi rin mapakali ang mga residente. Upang hindi magmukhang tanga sa harap ni Irina, si Stan ay humingi ng paumanhin sa publiko para sa kanyang hindi karapat-dapat na pag-uugali at binayaran ang pinsala sa pananalapi. Naligo si Stan at sinabing tapos na ang misyon at makakabalik na sila sa Church of Divine Light. Sinabi ni Sam na natutuwa siyang makilala ang dalaga at umaasa na magkikita pa sila balang araw. Nagsimulang hilingin ng batang babae ang bayani na sumali sa simbahan ng banal na liwanag at sundan siya. Sinabi ni Sam na siya ay isang simpleng pari at hindi karapat-dapat na maging malapit sa kanila. Pero sa loob-loob niya, natutuwa siya na gumana ang plano. Nagsimulang magsalita si Stan tungkol sa kung paano hindi lahat ay maaaring sumali sa simbahan ng banal na liwanag.